Paul, kung paanong dinedicate ni Paul yung kanyang buhay para sa misyon na ito, tayo rin po nawa ay maging committed to sharing that love, that hope, that mercy to everyone na nakakasalamuhan natin. Knowing that God's plan is and mercy extended to everyone. Alam niyo po, panalangin ko ngayong umaga, aalis tayo sa ating simbahan. Haharapin natin yung panibagong linggo bukas na may puso na puno ng pasasalamat kasi yung awa ng Diyos, yung mercy ng Diyos, punong-puno. Nawa, dalhin natin yung pagnanais na mamuhay with humility. Again, beware of spiritual arrogance. Yung spiritual na kayabangan, iwasan. Ingatan po natin ang mga puso natin sa mga bagay na yan. Knowing that we have been included into the family of God by His grace. Isa itong malaking testamento, isa itong malaking patotoo na mabuti ang Diyos. Gusto ko pong tapusin ang mensahe ngayong umaga doon sa magandang halimbawa ni Paul. Anong sabi ni Paul? Tuwing gusto nating makakita ng ebidensya. Sabi niya, di ba? Naghahanap kayo ng patunay na hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel? Ako. Sabi niya, ako ay nabibilang sa Israel. Sabi niya, sa lahi ng Israel. So anong tinuturo sa atin ni Pablo? Tuwing gusto nating makakita ng evidence na totoo ang Diyos, na buhay ang Diyos, na kumikilos ang Diyos, huwag na tayong maghanap sa labas. Huwag na tayong maghanap sa mga programa. Huwag na tayong maghanap sa kung ano-ano mang libro. O napapanood natin sa social media. Anong kailangan natin gawin? Tingnan natin yung sarili nating buhay. Because tayo po, nakaramdam tayo, nakaranas tayo ng salvation. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon. Tayo po, nakaranas ng pag-asa. Amen? Tayo po, nakaranas ng pagpapatawad at mercy ng ating Panginoon. Amen? So we should always look at our own lives. Sabihin mo, mabuti ang Diyos sa buhay ko. Mabuti ang Diyos ay mapagpatawad sa akin. Ito yung magandang halimbawang iniiwan sa atin ni Paul. Tuwing gusto nating makakita ng ebidensya ng pagkilos ng Diyos, tingnan natin ang sarili nating buhay muna. Kasi it's our responsibility as a believer and as a children of God to mirror the image of God. So sabi natin, di ba, bearer tayo ng pag-asa, bearer tayo ng love, bearer tayo ng mercy and forgiveness. Kasi sinasalamin natin ang Panginoon, the image of Christ in our lives. Amen? So my prayer and challenge to each and everyone this morning, nawa po, saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, dala-dala yung katotohanan at magandang plano ng Panginoon sa buhay natin at sa sanlibutan. Nawa po, tayo po ay maging isang buhay na patotoo sa sarili natin at sa ibang tao. Amen? Living testament. Minsan, kung isinasapamuhay mo ang katuruan ng Biblia at katuruan ng Diyos, hindi mo na kailangang magsalita tao na mismo ang makakakita. Itong taong ito, may Diyos siya buhay. May Diyos siya na kailanman ay hindi naging bulag at bingi sa lahat ng kanyang pangangailangan. And that is who we are as a believer. That is who we are as a Christian. Minsan tayong naging kaaway ng Diyos. Minsan tayong hindi naging karapat-dapat dun sa pag-ibig niya. Actually, hanggang ngayon nga But because of His love, His mercy, and His grace, we are here this morning. Nandito tayo ngayon, standing, worshiping, and glorifying Him because of His grace alone. Amen? Amen. And as a response po to the Word of God this morning, may I invite everyone to please rise. Awitin po natin ang awit na ito bilang isang panalangin before I close in prayer.